Hindi ko sinasadyang mabuntis ang best friend ni Mama. Pero sa totoo lang, hindi rin naman lahat kasalanan ko. Dahil si Jolima, iba talaga siya sa lahat. Mature siya at napakaakit-akit. Yung mahahaba at makikinis niyang binti, bahagyang nasisilip sa ilalim ng itim niyang stockings. Halos ikabaliw ko. Samantalang ako, kakabreak lang sa kin ng campus beauty kong girlfriend. Pumunta ako sa bar para mag-relax. May isang lasing na magandang babae ang lumapit sa akin. Nag-usap kami ng sandali, at nagkasundo kami agad. Kaya sa kalasinggan, kumuha na kami ng kwarto. Kinaumagahan, paggising ko, wala na siya. Wala akong alam na kahit anong impormasyon tungkol sa kanya. Tumatagos ang sikat ng araw sa manipis na kurtina ng bintana. Nasisilaw ako at sumasakit ang mga mata ko. Habang mabigat ang ulo dahil sa hangover, pilit akong bumangon. Tanging ang mga gusot sa kumot ang nagpapatunay na ang nangyari kagabi ay hindi lang isang panaginip dahil sa sobrang kalasinggan matapos akong iwan. Ako si Lin Chen, 22 taong gulang, third year college sa Jiangcheng University. 24 na oras lang ang nakalipas. Isa pa rin akong kawawang lalaki na pinahiya sa publiko ng campus beauty kong girlfriend. Si Su Qing, ang girlfriend na niligawan ko ng 6 na buwan bago niya ako sinagot. Sa isang milk tea shop sa tapat ng school, sa harap ng maraming tao, itinapon niya sa sahig ang milk tea na bigay ko. Sinabihan akong napakahirap ko raw. Hindi ko raw maibibigay sa kanya ang buhay na gusto niya. Samantalang yung si Wang Hao, isang anak mayaman mula sa finance department. Kayang-kaya raw siyang ibili ng pinakabagong modelo ng iPhone. Habang ako, kahit isang lipstick man lang ay hindi ko siya mabilhan. Nanginginig ang mga kamay ko sa galit noong mga oras na yon. Sa 3 buwan na naging kami, nagtipid ako ng husto. Lahat ng kinikita ko sa part-time job ko, sa kanya ko ginagastos. Para lang tawaging mahirap sa huli. Ngumiti na lang ako, at sinabing, good luck sa pagpapatol mo sa mayaman. Pagkatapos ay tumalikod na ako at umalis. Pagsapit ng gabi, napansin ng mga kadorm ko na may problema sa kin. Kinaladkad nila ako papunta sa pinakasikat na bar sa Jiangcheng, ang Midi Bar. Gagamutin daw nila ang broken heart ko. Wala talaga ako sa mood. Pero pagkatapos ng ilang baso ng whiskey, nagsimula nang lumutang ang isip ko. Paulit-ulit sa isip ko yung sinabi ni Su Qing. Isa ka lang namang mahirap na estudyanteng walang kwenta. Habang iniisip ko, lalo akong naiinis. Kaya dala ang baso ko, dumiretso ako sa bar counter. At doon na nga, bigla siyang bumangga sa kin. Agad akong binalot ng mabangong amoy ng gardenia. Yumuko ako at napatingin sa babaeng nasa harapan ko. Nakasuot siya ng itim na spaghetti strap dress, na may patong na blazer na kaparehong kulay. Nakalugay lang ang mahaba niyang buhok. May ilang hibla ng buhok na dumidikit sa namumula niyang pisngi. At may ngiti sa kanyang mga labi na halatang lasing na. Ang ganda talaga ng katawan niya. Lalo na yung mga binti niyang nakasuot ng itim na stockings. Ang haba at ang diretso. Basta casual lang na nakadekwatro. Halos hindi ko na maalis ang tingin ko. Sorry, Dong. Lasing na ko, malambing ang boses niya. At medyo paus, malayong malayo sa pabebe. At pakyot na boses ni Su Qing. Kinilabutan ako sa buong katawan nang marinig yun. Agad ko siyang ainal-alayan. Tumatabla na rin ako ng alak. Kaya naunahan ng bibig ko ang isip ko, okay lang. Ate, kung di mo na kaya, sumandal ka lang sa kin. Bigla siyang humalakhak, pero hindi niya ko tinulak palayo. Habang nakaalalay sa kin, kinuha niya ang baso ko sa counter. At uminom mula sa natira kong whiskey. Tinaasan niya ko ng kilay. Broken-hearted ka no, nag-iisa kang naglalasing dito. Noong mga oras na yun, wala na kong pakialam. Para akong nagbubuhos ng sama ng loob. Ikinwento ko sa kanya lahat tungkol sa ginawang pakikipag-break sa kin ni Su Qing. Tahimik lang siyang nakinig. Paminsan-minsan, sumasabat siya. Sabi niya, hindi raw marunong tumingin yung babaeng yun. Sa gwapo ko raw na to. Kung mas bata lang daw siya ng ilang taon. Matagal ko na siyang hinabol. Dahil sa sinabi niya, parang lumutang ako sa tuwa. Ang dati ko nang nasaktang pagkalalaki. Sa ilang salita niya lang ay pinalipad na niya ulit. Habang lalo ko siyang tinititigan, lalo siyang gumaganda sa paningin ko. Mature, maganda, at malambing. At nakakaintindi pa ng lalaki. Nag-inuman lang kami, salit-salaitan. Kung ano-ano lang ang pinag-usapan namin. Ang tanging alam ko lang ay Lily ang pangalan niya. Parami ng parami ang iniinom namin. Lalo namang nahihilo ang utak ko. Pero ang katawan ko, lalong umiinit. Sumandal siya sa akin. Ramdam ko ang hininga niya sa leeg ko. Nanginginig ang puso ko sa kiliti. Hilo-hilo ko siyang ainal-alayan palabas ng bar. Tumingala siya sa akin at nagsabing, Dong, may lakas ka bang loob na sumama sa akin? Sa mga sandaling yun, nagpadala ako sa bugso ng damdamin. Huwag mo nang itanong kung sasama lang ako. Kahit sa impyerno pa yan, susundan kita. Pumara ako ng taxi.
At sinabi ko ang pangalan ng pinakamagarang hotel sa malapit. Nakasandal siya sa dibdib ko. Tahimik lang kami sa buong biyahe. Pero mahigpit ang kapit ng kamay niya sa braso ko. Ang mga sumunod na alaala ko ay pira-piraso na lang. Ang naaalala ko lang ay ang malamlam na dilaw na ilaw sa kwarto ng hotel. Naaalala ko ang mabangong amoy ng gardenia sa katawan niya. Naaalala ko ang makinis niyang balat. Naaalala ko ang mga bulong niya sa tainga ko. Paulit-ulit akong tinatawag na, Dong. Isang boses na sobrang lamang, parang matutunaw ka. At yung mahahaba niyang binti na sumisilip sa ilalim ng itim niyang medyas. Halos mabaliw na ako. Anong Suching? Anong heartbreak? Lahat yun, iwinaksi ko na sa isipan ko. Ang alam ko lang, sa sandaling iyon, ang babaeng nasa bisig ko ay ang pinakamahusay na babae sa buong mundo. Pero paggising ko, wala na siya. Ang tagal kong nagpagulong-gulong sa kama. Maliban sa isang dipa na bubuksang bote ng mineral water at isang itim na panali ng buhok sa bedside table. Walang anumang iniwan. Para bang yung babaeng nag-aalab kagabi ay isa lang palang guni-guni dahil sa kalasinggan ko. Kinuha ko yung hair tie. Inilapit ko sa aking ilong at inamoy. Mayroon pang bahagyang amoy ng gardenia na naiwan. Hindi ko maipaliwanag kung anong nararamdaman ko. Medyo nanghihinayang, pero mayroon ding kakaibang sarap. At medyo nabitin. Sa bagay, isang gabi lang naman iyon ng ligaya. Para lang akong nanaginip ng gising. Naligo ako sa hotel. Nagpalit ng damit. Ibinulsa ko ang hair tie. Saka ako dahan-daang lumabas ng hotel. Kalalabas ko lang sa gilid ng kalsada nang makatanggap ako ng tawag mula sa leader ng dorm namin. Pasiga siyang nagsalita sa kabilang linya. Shenzi, saan ka ba nagpunta? Tawag ako ng tawag sa'yo kagabi, hindi mo sinasagot. Si Suching, kasama yung mayaman niyang jowa. Inaabangan ka rito sa baba ng dorm. Sabi niya ipapahiya ka raw niya. Napatawa lang ako ng bahagya. Hindi man lang ako natinag. Kung kahapon ito nangyari, siguro magagalit pa ako, o kaya'y mapapahiya. Pero dahil sa nangyari kagabi, kapag naiisip ko ngayon si Suching, parang wala na siyang kwenta sa akin. Yung itsura niyang walang kalatoy-latoy. Kung ikukumpara kay Ate Lily kagabi, wala siyang binatbat. Inaabangan pala ako, ha? Sige lang. Akala niya ba natatakot ako sa kanya? Sumakay ako ng taxi. Sinabi ko kay Manong ang address ng eskwelahan. Mahinahon akong sumagot sa telepono. Sakto, may mga gusto rin akong sabihin sa kanya. Pagkalipas ng 20 minuto, huminto ang taxi sa tapat ng dormitoryo ng eskwelahan. Sa malayo pa lang, nakita ko na si Suching na nakakapit sa braso ni Wang Hao. Nakatayo sila sa tabi ng mga halamanan sa ibaba ng dormitoryo. May ilang mga estudyante rin na nakapaligid, nakikiusyoso. Itinuturo ako at pinagbubulungan. Pagkakita sa akin ni Suching, bigla siyang nabuhayan ng loob. Binitawan niya ang braso ni Wang Hao at lumakad papalapit sa akin habang naka-high heels. May mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Lin Chen, bumalik ka pa pala. Akala ko pagkatapos kitang iwan, nagtago ka na sa isang sulok para umiyak. Lumapit na rin si Wang Hao. Inakbayan niya si Suching sa baywang. At tiningnan ako na para bang napakababa ko. Puno ng pang-aalipusta ang mukha niya. Hoy bata, makinig ka sakin. Napakaswerte ni Ching Ching na ako ang kasama niya. Yung allowance mo sa isang buwan. Kahit isang lipstick niya, hindi mo kayang bilhin. Kaya wag ka nang umasang makuha ang hindi mo abot kaya. Nagtawanan ng mga tao sa paligid. Itinuturo ako at pinag-uusapan. Kung dati ito nangyari, siguradong namula na ang mukha at leeg ko. Sa pakikipagtalo sa kanila. Pero ngayon, nilinis ko lang ang tenga ko. Tiningnan ko si Suching. At dahan-daang ngumiti. Suching, sa tingin mo ba? Dahil nakakapit ka sa isang mayamang lalaki, nag-iba na ang tingin mo sa sarili mo. Biglang sumimangot si Suching. Lin Chen, anong ibig mong sabihin? Wala naman. Tiningnan ko ang suot niyang damit, na halatang binili para sa kanya ni Wang Hao na isang designer dress. May halong pang-aasar sa tono ko. Naiisip ko lang na imbes na maging disenteng tao, pinili mong maging palamuti lang. Talagang kahanga-hanga ka rin, no? Tingnan mo, ngayon kaya kanyang bilhan ng bag at damit. Bukas, kaya ka rin niyang itapon. At maghanap ng bago. Sa tingin mo ba talaga seryoso siya sa'yo? Gago. Biglang nag-init ang ulo ni Wang Hao. Humakbang siya pasugad sa akin na nakakuyom ang kamao. Gago, gusto mo bang mabugbog? Nakatayo lang ako at hindi gumalaw. Humakbang pa nga ako paabante. Tinuro ko ang CCTV sa itaas. At sinabi ko nang nakangiti, sige, dito mo ko suntukin. Malinaw na malinaw ang kuha ng CCTV ng eskwelahan. Salingin mo lang ako, hihiga agad ako sa sahig. Kapag hindi kita napagbayad ng 100 hanggang 80,000, tandaan mo tong mukhang to. Tutal, wala namang mawawala sa akin. Mayaman ang pamilya nyo. Tingnan natin kung ikaw na anak mayaman ang pro-protektahan ng eskwelahan.
O ako na isang ordinaryong estudyante lang? Agad na natigilan sa ere ang kamao ni Wang Hao. Namyo lang namula ang mukha niya. Hindi makasugod. Awkward na awkward. Ang tawanan sa paligid ay biglang nag-iba ng target. Lahat ay nagsimulang ituro at pag-usapan si Wang Hao. Kailan ba naman siya nakaranas ng ganitong kahihiyan? Nagngalit ang kanyang mga ngipin at nagmura, hampas lupa. Pero hindi na siya nang ahas na gumawa pa ng kahit anong kilos. Tumingin naman ako kay Suching. Namumula at namumutla ang mukha niya. Nanginginig ang buong katawan niya sa galit. Napangisi ako, at idinagdag ko pa, huwag mong isipin na sobrang apektado ako sa pakikipaghiwalay mo sa akin. Ang totoo niyan, yung babaeng nakilala ko kagabi, 100 beses na mas maganda kaysa sayo. 100 beses na mas malambing. At ang katawan niya, milya-milya ang layo sayo. Kung ikukumpara sa kanya, isa ka lang paslit na hindi pa nagkakabuo ang katawan. Dapat pa nga akong magpasalamat dahil hiniwalayan mo ko. Kung hindi, hindi ko makikilala ang isang taong tulad niya. Pagkasabi ko noon, halos mangitim sa galit ang mukha ni Suching. Sumigaw siya, Lin Chen. Ang kapal ng mukha mo. Kahit gaano pa kakapal ang mukha ko. Mas mabuti pa rin yan kaysa sayo na mapanghamak sa mahirap at mukhang pera. Iwinasiwas ko lang ang aking kamay. Wala na akong ganang magsayang pa ng laway sa kanya. Tumalikod na ako at pumasok sa dormitoryo. Iniwan ko ang isang grupo ng mga usisero sa likod ko. Pagbalik sa dorm, agad akong pinalibutan ng 3 kong tropa. Sunod-sunod ang papuri nila sa akin. Sinasabing ang angas ko raw kanina. Hindi raw nakapagsalita yung walang hiyang magjowa na yon. Tinapak ako sa balikat ng leader namin at sinabing, galing mo, Chenzi. Isang gabi lang tayong di nagkita, gumaling ka na ah. Totoo ngang may nakilala kang magandang ate. Hindi mo lang pala kami binobola, ano? Ngumiti ako at kinuha mula sa bulsa ko yung itim na panali sa buhok. Inilapag ko ito sa mesa. Tinaasan ko sila ng kilay. Bakit ko naman kayo lolokohin? Hindi ako puro salita lang, mga tol. Agad na lumapit yung 3. Habang tinitingnan yung panali ng buhok, nanlaki ang mga mata nila. Sabay-sabay silang nagtanong kung ano ba talaga ang nangyari. Anong itsura ni ate? Ilang taon na? Anong pangalan? Sumakit ang ulo ko sa mga tanong nila. Ang nasabi ko na lang ng paiwas ay nagkita kami sa isang bar. Wala na akong ibang sinabi. Hindi sa ayaw kong sabihin. Pero wala talaga akong alam. Sa mga sumunod na araw, palagi kong hinihipo ang panali ng buhok sa loob ng bulsa ko. Naaalala si Ate Lily ng gabing iyon. Para siyang isang hanging biglang pumasok sa buhay ko. Ginulo ang puso ko, at bigla na lang nawala ng walang bakas. Noong panahong ituturing ko na lang sana ang pangyayaring ito, bilang isang magandang alaala na ibabaon ko na lang sa puso ko. Bigla namang tumawag ang nanay ko. Ang pangalan ng nanay ko ay Zhang Lan. Isa siyang tipikal na babae mula sa Northeast. Prangka ang personalidad niya. At mabilis kumilos. Nagbukas siya ng isang maliit na supermarket sa Jiangcheng. Hindi man masasabing sobrang yaman ang buhay namin. Madalas naman akong nakikinig sa mga sinasabi niya. Maliban na lang kung minsan ay nakikipagsagutan ako sa kanya. Pagkasagot ko ng telepono, bumungad agad ang malakas na boses ni Mama mula sa kabilang linya. Chen, uuwi ka ba sa weekend? Bumalik na ang Tita Limon mo. Umuwi ka sa bahay sa Sabado at Linggo para kumain. Ipagluluto ko kayo ng paborito ninyong Hong Xiaoru. Natigilan ako sandali, Tita Limon. Marami kasing matalik na kaibigan si Mama. Mula pagkabata, kung hindi man 100, nasa 80 na siguro ang mga tita na nakilala ko. Itong si Tita Limon, may kaunti akong naaalala tungkol sa kanya. Siya yata yung kaibigan ni Mama mula pagkabata. Ang pagkakaalam ko, ilang taon na siyang nasa Timog para magnegosyo. Pagkatapos, nag-abroad pa raw. Mahigit 10 taon ko na siyang hindi nakikita. Kaya malabo na ang alaala ko sa kanya. Tita Limon. Sino pong Tita Limon? Ang naitanong ko. Sino pa ba? Si Kiao Limon, ang pinakamatalik kong kaibigan. Kinarga ka pa nga nung bata ka, no? Binilhan ka pa niya ng gatas. Inis na sabi ni Mama sa kabilang linya. Anak, ang hina naman ng memorya mo. Basta umuwi ka sa weekend. Sabi pa ng Tita Limon mo. Ipapakilala ka raw niya sa isang kakilala. Nabalitaan daw niyang hiniwalayan ka. Sakto, para mahanapan ka na rin ng iba, di ba? Nang marinig kong may ipapakilala sa akin, sumakit agad ang ulo ko. Sinakyan ko na lang siya para matapos ang usapan. Sige po, Ma, naiintindihan ko po. Siguradong uuwi po ako sa weekend.